PO4 32650. 3.2 volts siya, tapos meron siyang 5,000 mAh yung kanyang capacity bawat isa. Tapos meron din syempre tayong BMS or 4S. Meron din tayong wire, kasama siya dito sa ating BMS. Isang set yan. Tapos syempre, para mas maganda yung kabit natin, meron tayong nilagyan. So, hindi ko alam kung anong tawag dito. And mali din guys yung nabili ko. Ito kasi is meron naman siyang dalawahan na kinakabit mo lang ng ganyan para humaba. Pero yung nabili ko is 6. Yan, nakaganyan. Kaya kung bibili kayo, pwede kayong bumili ng dalawahan lang tapos pagdugtungin nyo na lang. Basta mali yung nabili ko guys. Sayang naman. Pero kahit pa paano naman is magagamit pa rin. Tapos kailangan din natin nickel strip or anong tawag dito. Basta kailangan din natin ng ganito. Tapos another one na masasabi ko is mali na naman yung nabili ko kasi hindi na naman sakto yung kanyang size. Tapos yung ating mga tornilyo. Ayan. Isang set na rin to guys. Hindi ko lang kung ilan. Tingnan nyo na lang dito. Lalagay ko na lang siya. Basta siya yung mga gagamitin natin. And syempre guys, kailangan din natin ng multimeter. Ayan. Yung multimeter ko naman is nag-evolve na rin. At para nga mas madali yung pagkakabit natin, simulan natin sa pinakamadaling paraan. So, i-check muna natin yung voltage nitong ating batteries. By the way, kung gusto nyo pala guys, bumili nitong ating clamp multimeter, ilalagay ko yung link dito sa ating description below tsaka sa ating comment section. So, bali ito yung ating positive, itong walang basta itong dulo. Tapos, ang magiging negative natin ay itong lalagyan ng tornilyo o yung female. Ayan, meron siyang 3.30 volts. May laman naman siya. And next, 3.34, 3.30, and another 3.30 volts. So isang battery lang yung medyo mataas yung voltage. Pero ang maganda nga pala guys dito sa ating BMS na to is meron na rin siyang kasamang balancer. Yung nga lang hindi siya sing galing ng ibang active balancer. Pero since maliit na setup na naman yung gagamitin natin is okay na rin naman to. Ang gagawin natin ngayon is i-set up na natin to into series. So gagawin natin yung pinakamadali munang paraan kasi kapag ginamit agad natin yung ganito is nakakalito talaga. Mas maganda kung simulan natin sa pinakamadali at maintindihan natin kung paano yung pagsiseries ng ganitong mga batteries. Sa pagkukonek nga pala guys, kailangan natin connect yung ating positive sa negative para maging sunod-sunod sila. At para hindi tayo malito, lagyan natin ng pentel pen. Ito yung ating positive. Ito ang ating negative. Una natin gawin ay i-series muna natin yung unang battery o yung dalawa. So ito yung ating negative, ilagay natin sa kanyang positive. Ayan, as we can see, meron na tayo ngayong 6 volts. So kung itong battery lang, meron tayong 3.30. Kapag pinagsama natin, meron tayong 6 volt na. Now, dagdagan pa natin ng isa. Ayan, meron na tayo ngayong 9 volts. And then, idagdag pa natin itong isa. So, dapat siya is umabot ng 12 volts pataas hanggang 13 volts. So, ayan, meron na tayo ngayong 13.25 volts. Meaning, okay na okay yung ating pagkabit or yung ating pagka-series dito sa ating 32650 na battery. At sa paglalagay naman itong ating BMS, meron lang tayo guys pagkasunod-sunod na ginagawa. So, dito sa ating kulay pula nitong ating wire, meron naman siyang kulay. Itong kulay pula, ito na agad yung ating positive. Kung mapapansin nyo, medyo mahaba yung kanyang wire. Dinugtungan ko siya kasi kakailangan ko ngayon ng mahabang wire. So itong pula, ito na yung ating positive. Ilalagay na natin siya agad dito sa ating dulo. At syempre, kakailanganin na rin natin ng mga tornilyo. Ganito lang yung ginagawa ko, pero kung meron pong ibang way, pwede naman siyang gawin. So sa ngayon, ito is pang test lang muna. Hindi ko muna siya ididikit ng ayos kasi mamaya is tatagtagin ko rin naman. Ayan, tapos lagyan ko ng tornilyo dito. Yan, nailagay ko na yung ating positive, yung kulay pula. And next, dito tayo sa sunod na wire. So dito, ang sunod na wire natin is yung kulay dilaw, ito. At itong kulay dilaw ay ilalagay naman natin dito sa sunod. Yan, okay na. And then yung sunod naman natin na wire ay itong kulay puti. Yan. Tapos dito naman siya ilalagay sa kasunod. Ayan, then yung next na wire natin ay itong ating kulay orange. At dito ko naman siya ilalagay sa sunod na battery. Yan, okay na itong una. Tapos last naman natin is itong kulay pula, which is itong ating negative. So, matik na siyang dito sa dulo. Kukuha ulit ako ng isa. Ayan. Tapos, ilalagyan ko ng tornilyo at ilalagay ko na dito sa dulo. Ayan guys, okay na itong ating battery. Nilagay ko na silang lahat. And pwede natin silang ilagay dito sa ating BMS. So make sure lang guys kung gagayahin nyo itong mga pinagagawa ko na to. Make sure lang na ma-check natin muna lahat yung kanyang pagka-connect. Kung ayos yung pagka-connect at kung tama ba yung kanyang pagkakasunod-sunod. Especially yung kanyang positive at negative ng ating battery. Kasi medyo mahal din naman kung bibili tayo ng BMS. Ang isang BMS na to, ang price niya is ito. So mas maganda syempre kung bibili ka agad kayo ng dalawa. Lalo na kung nagpa-practice pa rin lang kayo katulad ko. So ilagay ko na siya dito. Ayan. Tapos mararamdaman nyo naman dito siya sa kanyang mga pyesa na yan kung umiinit.
Kapag may uminit, ibig sabihin mali yung pagkakabit natin. At kailangan natin siya agad tagtagin. And as we can see, meron siya dito mga number. Battery 1, battery 2, battery 3, battery 4 natin is yung dulo. So yung mga battery 1, battery 2, yun na rin yung nandito. 1, 2, 3, tapos dito yung pang last yung 4. Pero dahil nga meron na tayong kasamang wire, hindi na natin kailangang isipin pa yung mga battery na yan kasi nakakabit na itong ating wire na kasama dito sa ating BMS. Kung wala itong kasamang wire, ayun, kailangan natin siyang ihinang dito. Now, check natin yung voltage natin dito. Ayan, 13.25 volts. At ngayon guys, try ko munang mag-charge ng cellphone gamit itong ating 12 volts battery pack na to. Kahit hindi pa natin siya na-set up ng ayos. Ito nga pala guys yung gagamitin ko para makapag-charge ako ng cellphone gamit itong ating battery. So, talagay ko muna dito sa ating positive. Yan, okay na. And then, check natin yung voltage ng ating dulo. Ito dapat yung ating negative at positive dito sa loob. Ayan, meron siyang 13.25 volts. So, tama naman. Ilagay ko na dito. Ayan, guys. Umilaw na. Meaning, tama naman yung ating pagkakabit. And now, try ko mag-charge ng cellphone dito. Medyo, kung gagahin nyo to guys, huwag dapat tayong maglagay ng mga metal dito. Or iwas natin magdikit-dikit yung mga yan. Kasi talagang masunog tong ating battery or tong ating BMS tsaka itong ating circuit. At possible masira to. Masasayang naman kapag ganon. Ayan guys, nag-charge na. And okay naman tong ganitong setup. Talagang pwede siya. Yun nga lang, kapag ganito yung setup natin, lalo na itong battery, ayan, mahirap siyang gamitin kasi sobrang haba at baka mabali. So now, try na nating ilagay dito sa ating ano na to. Dito sa ating lalagyan. Ito na nga guys, ilagay natin siya dito sa ating lalagyan. So ito yung ating unang battery. Ito yung ating unang positive. Ilagay na natin. Negative, positive, negative, positive. Tapos ilagay natin siya dito sa ating lalagyan. Kasi guys, talagang nakakalito yan lalo na kung marami. So ang gawin natin, gagamit tayo ng strip o katulad nito. Now simulan natin siyang ikabit. Yung una kong positive. And then dito sa kanyang dulo, bali ito yung kanyang negative. So ang gagawin natin, i-connect natin siya sa isang positive. So dito sa kabila. Ang kasunod ng ating pula ay itong dilaw. So bali dito ko siya ilalagay. Yan. Nandito na siya. Tapos kailangan natin silang maipag-series or maipag-connect. So gagamit ako nitong strip natin. Ganyan. Tapos lagyan ko to dito ng tornilyo. Tapos another tornilyo dito. Okay na yung ating unang battery. So bali dito ang dulo niya ay ito. Bali dito sa sunod natin meron tayong kulay puti. Itong puti naman i-connect natin sa kasunod nito. Ang kasunod nito ay linis syempre. Dito. Tapos kailangan nating mapag-series itong dalawa. Ilagay ako din Ayan. Tapos tornilyo. Yan. Okay na. And then ang sunod dito sa kulay puti ay itong ating kulay orange. So na-connect natin dito. So ang dulo naman niya ay dini. So ito dito tayo magko-connect sa dalawa na to. Ilagay ko na siya dito. Tapos ipag-series natin itong dalawa. And last, we have kulay black, which is yung ating negative. So dito sa kabila, ayan. Ito lang ating last. So ito na yung ating negative. So bago natin siya gamitin guys, i-check din muna natin yung kanyang voltage kung tama yung pagka-series natin. So ito yung ating negative, positive, dapat 13 volts yan. Ayan guys, 13.25 volts. Ibig sabihin tama yung kabit natin. And syempre guys, bago natin siya ikabit dito sa ating BMS, i-check din muna natin yung kanyang pagka-connect kung tama yung sunod-sunod. So unahin natin dito sa ating ating negative, B1, ito. So ang sunod sa ating negative ay itong kulay orange, the B2. Ayan, ito yung likod ng ating itim, ng ating B1. At ang sunod sa B1 sa kulay orange ay itong ating kulay puti. So ito yung ating connection, baligtarin natin siya, dapat ito ay puti. Ayan, puti naman siya guys. At sunod sa puti ay itong ating kulay dilaw. Dilaw, baligtarin natin din pupunta siya dito. Ito, dilaw. Ang sunod sa dilaw, syempre baligtarin natin din ay itong ating kulay pula. Ayun, ito, kulay pula. So tama naman yung pagkakabit natin, kaya okay na yung connection natin. Ilagay na natin siya dito sa ating BMS. Ayan, 13.25 volts. Bumaba na siya, 13.24. So, okay na yung ating connection. And now, pwede natin siyang gamitin. So, pwede natin siya palang ilagay muna dito sa ating lalagyan na to para mas okay yung pagkakabit.
Ito guys, tuyo na itong aking epoxy. So pwede ko na siyang ilagay din. Ayan. Tapos yung kanya namang mga wire, as you can see, ay masyadong mahaba. Kaya ang gagawin ko ay puputulan ko. So para maging okay yung kanyang size. Ano ba to? Dini yung ating negative. And ang gagawin ko nga pala guys is puputulin ko na rin ito. Dini. Para mas maayos tingnan. Kasi kung 4S lang naman tapos maliit. Tapos ganyan kalaki. Parang asama tingnan. So putulan ko siya. Ang gagawin ko naman ngayon is iigsaan ko yung kanyang mga wire tapos isusuot ko na lang siya dito sa likod para mas malinis tingnan. Eto na guys, tapos na itong ating 12 volts lithium iron phosphate battery na 12 volts. Naayos ko na rin yung kanyang mga wire, naigsian ko na rin. Ayan. Ayos na rin yung dikit niya, matibay na rin. Tapos yung mga wirings naman, malinis na rin tingnan kahit pa paano. Dito ko siya sinuot sa gilid, binutasan ko na lang. Yan, and then check naman natin yung voltage natin kung okay na yung pagka-connect. 13.25 volts. So okay naman guys yung ating setup. So guys, finally tapos na itong ating 12 volts lithium battery pack. Yan, nilagyan ko na rin siya nitong ating back converter na QC 3.0 compatible para fast charging siya. Pwede ako ngayon mag-charge ng cellphone dito. Tapos ito yung kanyang 12 volts port or pin. Dito siya pwede i-charge at dito na siya pwedeng mag-discharge ng 12 volts. Tapos nilagyan ko na rin ng epoxy itong mga gilid para hindi matagtag. Kasi kapag ginano ng ginano yan, possible na matagtag yan. Tapos yung gilid nilagyan ko na rin. Check natin yung output dito. 0.55 volts, ayan. And itong QC 3.0 compatible na rin yung nilagay ko dito para pwede akong gumamit ng mga 12 volts devices katulad ng Wi-Fi. So hindi ko na sila i-direct dito kasi minsan kapag yung voltage ng battery is nasa 14 volts is malakas yung pagbuga ng current at mabilis din siyang mag-discharge, mabilis siyang maloobat. Kaya mas magandang stable siya sa 12 volts gamit itong back converter na ito. So gagamit ako ngayon ng QC decoy. Ito USB decoy natin. So para maging 12 volts pa rin yung ating output dito. And guys, ay try natin siya sa TV kung gagana siya. Try natin muna i-measure yung voltage. Guys, meron tayong output ngayon na stable volts 12.0. Nga palang battery nito guys ay 6,000 mAh. Akala ko kasi noong una 5,000 lang. 6,000 pala siya. So 6,000 or equivalent to 6 ampere. I-times natin sa 3.2 volts. 3.2 volts. Times natin ngayon sa 4 kasi 4 na battery. Meron tayong 76.8 watts. Yun yung kanyang maximum capacity. Pero dahil nga meron tayong 80% DOD, times natin 0.80. Yan. Meron na lamang tayong 61 watts. So ito na lamang yung pwede nating i-consume dito sa ating battery na ito. So nakalagay na itong ating 12 volts. Ayan, nakasaksak na. So buhayin natin itong TV na to. Ayan.
Yun guys, tingnan natin yung kanyang watts. Kumukonsume siya ng 14.96 watts. Ayan, 14.70 watts yung kanyang power consumption.